Mimes, Mimes talaga yarn. Talaga yarn? Magandang. Ako? Ay! Charot. Kumusta mga kamimes? Nandito na naman tayo para talaka yarn. Gusto mo yun? Gusto ko yun. Ang ating mga kamimes na magsasalita for the day ay si Bia, Mima Talak, at sina. Magandang gabi mga kamimes. Ako nga pala si Rob May Masabi. Ako pala si Sophie, may mabait. Alright, ang ating talak sa araw na ito ay tungkol sa mga memes at games. Gusto mo yun? Gusto ko yan! Lord! Yippee! Listen, look, and listen, and learn. O, sinampulan tayo ng meme. Pero ano nga ba yun talaga, guys? Alam niyo ba? Memes, di ba yun yung mga taong nagpre-pretend na na may pintuan sa harap kahit wala naman? Pashnea! Mimes yun! Ano ka ba, Mimi? Ay, sorry. Nakaiba to eh, mime Pero to. may memes. Ayun, alam mo yung mga sinishare ng mga kabataan ngayon sa social media? Yung mga nag-circulate ng mga brain rot, mga relatable memes, mga ganun. Yung mga picture at video ba? Pati mga sounds na nakakatawa Oo, na madalas mga ganun. sa internet. Ganun ba? Yeah. Okay. Dahil dyan, bigyan natin sila ng sample. Simulan natin. Ano bang una nating sample? Eto. Yun. Sabi ni Mama, nasa na nga pala yung baunan mong Tupperware? Ako. Na. I'm sorry, Ma. We've all been there. Na time may mga nawawalang mga Tupperware. Di ba kagaya nga na sinabi mo last time, di ba yung umbrella mo, yung payong mo, Bea? Oo, nawala. Sayang yung mamahalin pa man din yun. Oo, Pinagalitan. naman mo yung galit ng mama mo, di ba? Tupperware! Meron rin akong experience dyan. Sobrang burara ako kasi, pero mahilig ako gumamit ng mga panyo ni Mama. Pero like the thing is, lagi ko silang nawawala. So like lagi akong in trouble. Kasi sa kanya yun. Nakakailang beses ka na nakakawala. Grabe yun. Hindi ko naman sinasadya eh. Ang hirap kaya maalala ilagay sa bulsa. Ayun. Minsan nakikita ko nasa sahig na lang, tapos umandar na yung jeep. Okay, pinapamunas na ng bull. Wala na. Tapos na buhay ko. It's over for me. Wala ako, guys. Pakinggan niyo ako. Video ko dito. Alam niyo, yung point na kakain na kayo, tapos maalala mo, nakalimutan mo pala pindutin yung cook sa rice cooker. Ay, nako, Bea. Susunod. Una sa lahat, hindi Okay. ako binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala ka namang nararating sa buhay. Ito ba yung nagre-ramdaman ng mga Ang kakapal na mga mukha nyo. ang kakapal na mukha nyo? Sakit naman. Lip tint lang eh. Uy, ako, Damn. lipstick na Pero ako. gets din kasi may mga ano talaga eh. Hmm. Hindi natin maiwasan na may mga pasaway talagang mga kabataan. Ay, kabataan! Kabataan. Kaya Akala ko. Gagaling ni ma'am. Mm-mm. Na sobrang stress niya pagbuntungan niya. Pero, may kinda hindi pa rin maganda na i-bring down niya yung student. Pero gets Oo. naman, saan siya nanggagaling. Wala. Just need na, ayun nga, maging safer siya sa Hindi lang- mga words niya. Pero, ayun na nga eh, that's the thing with teachers is they want to be recognized for the efforts na binibigay nila for teaching the students, and obviously they crave respect from the students, which is something na nane-neglect naman. But at the True. same time, like you said, ayun nga, that still doesn't warrant na i-bring down mo yung mga estudyante, especially those are kids, and alam mo naman This is sinasabi true. nila na kabataan ang kinabukasan ng bayan. So, yeah, let's just spread the love. But anyway, nakakatawa pa rin yung mga ganyang meme eh. Kasi when you look back at it, like, naranasan na natin lahat yun eh. As a student, as a high school student, we look back to it na may memory tayo na ganun, na pinagalitan na tayo ng teachers natin about stupid things. Oo. And nakakatawa siya isipin kasi ang okay naman ni ma'am na pinagsabihan ako ng ganun sa maliit na bagay Ano lang. yun? Lip And I guess galing yung mga meme na yun eh, no? Parang, Memory. kagaya Core memory. Yung mga nakita ko sa TikTok kay Esnir, di ba? Nakita niyo ba yung mga ano niya? Yung mga relatable niya Yes, na mga kasi memes. Yung mga is pinapagalitan ni ma'am. Okay, panoorin natin.
Si mentality. Balong! Floor wax ka ba? Mama mo floor wax. Kasi, crush kita. Nadulas. Balong, ikakagalit ba ng magic sarap? Umabi ka na nga ang asim mo. Kung sa akin mo lang malalasap, ang tunay na sarap. Dumi ng pusod mo. Balong at tayag. Bayag. Okay, tama na yan. Mukhang enough na yan. Diba, parang mga nagkakaroon ba kayo ng mga ganong mga experience nung high school kayo? Grabe yun naman yung mga ano niya, skit niya, nakakatawa. Ang talino niya, ang creative niya mag-isip ng mga scenarios. Okay. Anong pinaka-bet niyo? Pinaka-bet kayo? Yung Yellow ano ka ba? Sarap po kasi basag. Wow! Tawa ko. Ayun. Alam ko yung mga natatawa ako sa kanya yung mga kapag may nanliligaw, tapos parang, uy, iyan na nga ba? Tapos yung mga ship name niya, tapos hindi ko na lang masabi kung ano yung mga ship name, pero nakakatawa kasi. Like yung, bayag! So, ayun na nga, yung mga relatable na memes ni Esnir, like yung mga ship name, yung pag-ship nila sa, ano, tapos may mga mag-react na, no, grabe. Feeling ko na natatake back ako sa mga ganun I kasi, bet na. wala nang ganun sa college. Bakit pala mentality yung meme na to? Anong ibig sabihin niya? Oo nga, wait lang. Ano ibig sabihin ng mentality? Nagtataka din ako eh. Bakit mo Parang, mentality? ano interest lang yan sa core. Mentality ko. Filipino core, mga ganon. High school core. Feeling ko same lang sila sa ganon. Like yung mga vibes. Parang Mga words. sinasabi mo na kung ano yung pumapasok sa utak mo Oo. kapag may mga gantong scenario, ganun. Oo. I guess funny na para sa kanila. Tapos I see. yun, boom. Funny na para sa lahat. For some reason. Meron pang isang ano meme na I think lahat alam, lahat makaka-relate. Or kahit hindi relate. Like, aware, nakikita nila sa newsfeed nila, whatever social media sites ang ginaman nila. I think this is what you're talking Which one is about. this? Ano to? Ito. Parang ang tanda naman ng taste mo sa memes. Wow! Tanda na nito Grabe ka naman. Grabe ka naman sa Grabe tanda. Parang naalala ko pa naman. But yeah, yun. ano bang... I mean, kasi hanggang ngayon parang relevant pa rin yung meme na yan. May gumagamit pa rin, di ba? It's like, it's timeless. Oo, kasi... Or easily recognizable na. Nostalgic to eh. Nostalgia ako dito. Ginagamit mo ba to? Ginagamit ko? Ikaw, ginagamit mo ba tong Kapag meme na to? nagagalit siya. I mean, yung kapag ano bang entry ko dito? Ayun, kunwari, di ba may pusa kami. Tapos may tinabi akong ulam para sa akin. Pero makikita ko na lang kinakain niya na. Ano ba? Ulam ko yun. Oo, tsaka kanina gagalit pa Sakit sa nga yan feeling. eh. Sakit sa feeling. Nag-aama na nga lang, aagawan ka pa ng pagkain. Ayun. May impressions yun, di ba? Bigyan tayo ng samples. Okay. Cut memes. Boom! Bea, Japanese Astig. version. Oh, damn. Technical. Ano to? Bakit na yun? Cosplay ko lang. Cosplay ko Cosplay, kulupis. Ala, ako yung pusa. Oo. I feel Paano like lahat tayo yung... Lahat tayo pusa. Oo, kasi grabe ka naman mag-design yan, te. Sino makakaintindi? So, skill issue na yan. Yan. Ay. Wait, ano Why to? so long for 1.2 Minecraft players? Mojang. Yes. Yes. Sorry na lang guys, wala na ako mabibigay. Ganon. Ganyan lang. Alam niyo ba guys, merong may backstory tong meme na nakakaawa tong si ate mong sumisigaw. Kasi, ang story nun, part siya ng parang show, reality show, Oo. where parang mga, may ng females, Mhm. sila, Mm-mm. parang, alam mo yung Kardashians? Kardashians. Na parang, ang goal ng reality show is to entertain through drama. Puro awayan, ganon. Tapos, may kasama siyang, doon, na parang nilaglag yung story niya, na hindi niya naman gusto sana sabihin sa television about sa
pangyayari niya sa bahay or like situation niya sa bahay. She was being abused kasi by her husband. And dahil doon, nakita sa natakot siya kasi pag nalaman to ng asawa niya, ano na lang kahihinatnan niya. And hindi magets ng iba yon ng mga Ibang mga, co-host or co-star niya ano, ibang mga stars na bakit din sa ganun siya show. makareact. Pero hindi nila alam na malaking ano pala to, parang danger sa buhay niya. Mm-mm. Since malalaman ng asawa niya nga, which is her abuser, na pinakalat or like pinaalam to the whole world. Good. So, ano So, yung despite it nangyari sa being a big problem dito sa babae na to, Mm-mm. parang sa TV show, parang pabor sa kanila yun na nasasaktan tong babaeng to. Kasi, ayun nga, drama and entertainment, no? Like, wala Magawa silang pakialam kung this thing brings danger to this woman, di ba? Oo. Malala naman True. nun. Tapos, Wala talaga ano sunog dito yung na. pusa eh. Hindi talaga kasama yung pusa dito. Oo. So, Tapos, parang tripan lang tong clip na to, no? Yung frame, Oo. single frame na to na nanunuro siya. Although I'm Kawawa wondering, naman siya. kamusta na si ate? Like, if she found this, like, types of memes, is she happy? Like, natuwa ba siya ng mga, nakita niya ba itong mga ayun nga. ginagawa siyang memes? Ang naaalala ko is, ngayon, na nakikita niya yung memes niya, yung face niya everywhere, and nakwento niya rin nga na yung mga relatives, friends niya, sinesend din sa kanya yung memes, na nagulat Okay. siya, bakit niya sinisigawan yung pusa? Well, hindi naman talaga niya sinisigawan yung pusa. Mm. Like, nangyari yung lagay na yon. Tinatawanan niya na lang. Oh, Mm. Yung happening na yon nag-serve as stepping stone sa kanya to step up against her abuser. And now, advocate siya against, wow. ano yung tawag doon? Oh. Domestic violence. Ayun. Naging Oh. advocate. Good Grabe, thing, di ba? I think. Tinatawanan lang natin. Oo. Grabe yung backstory. Pero ayos yun, no? So, if I'm getting this right, parang naging stepping stone tong meme na to as a wake-up call for this woman? Parang ganun ba? Mm. Hindi, yung nangyari sa kanyang show. Kung saan kinuha tong Oh, clip yung ng show mukha niya. mismo. Damn. Basta bibring Ano ko sa yung kanya. incident na yun, yung scandal na yun, Mm-mm. controversy na yun, itong mismong itsura niya dyan. Gets. Okay, I see. I guess. Out of context through meme. Pero yan, yun nga. Okay, guys. Ayun, very staple siya na meme. Everyone knows this meme. But yeah, moving on. So, ito pa nga yung isa ko pang nakita, yung mga Renaissance memes. Isa sa mga nagsisirculate din sa Renaissance, TikTok. di ba kung painting yun? Ay, di ba? Ay, well, oo. Pero, I guess kasi, yun nga, parang nababring up siya kasi, ang funny tignan ng mga postures ng mga Tapos binabagay nila ng caption. Di ba? Like, Oh, tignan mo naman to. How I feel after typing, I've arrived. Tapos, okay, autocorrect. Gates. Okay, tapos feeling mo royal ka na, di ba? Very Yan humble yung about feeling ko every time makasulat ako ng matinong sentence sa text eh. Feeling. Pag nagiging... Feel like I'm on top of the world. King George. Hear ye, hear ye. Open thy Mm. gates, for your humble abode has been greeted by my presence. Puta. Your Royal Highness. Grabe yun. Nakakatawa yun minsan. Parang simple sentence lang ilalagay mo. Tapos ito. Yan. Ito pa, mas nakaka-relate. Siyempre. When the teachers ask a question and you're trying to avoid eye contact. Sino ba True. yung eye Yung contact tipong avoiders? Nagle-lesson, tapos biglang magtatanong siya about sa lesson. Anong sa tingin nyo, guys? Ayan na. Magsisitinginan na yan sa, Siyempre. Tingin sa likod. sa electric fan. Sa pader. Uy, ang ganda ng pader. Uy, ang linis ng bintana. Yan sila. Wala nung napapansin mga ano eh, no? Sa akin, tataas na ako ng kamay kung alam ko yung sagot eh. Oo Please. naman. Bakit mo kailangan mo pa mamahiya? Joke lang. Siyempre, gets naman Yung mga kailangan mo mahihain. friend. Sa math class nung high school, sobrang bon ako kasi sa math eh. Nakakatakot kapag titingin sa yung teacher, no? Like, ma'am, wala naman akong alam dyan. Uy, alam nyo, minsan, strategy kaya yun na kapag nagtanong si teacher, makipagtitigan ka. Hindi kanyang tatawagin. May mga ganos. Paano mo Kaya tawagin ka? magtatanong ng kamay, hindi ka tatawagin.
Kasi meron akong experience na nakatingin ako sa kanya, tinawag pa rin ako eh. Ano ba yun? Hindi gumagana yung tactics, hindi rin ako nakasagot. Sayang. 50. Nahuli. When tested. May gumamit na. Sorry guys, hindi gumana. Oo, parang wala akong guts para gawin yun eh. Feel ko kakainin ako ng teacher ko pag tinitigan ko siya sa mata eh. Kakainin. Yung teachers noon, man, they're a different breed. Ibang klase sila. Mm-mm. Nakakatakot yung generation nila. Wink, wink. May naalala pala ako. What's up? What's up? Kanina. Diba? Minecraft. Oh my Do you God. guys play? Lalaro ba kayo? Yes. I love Minecraft. Of course, I love Minecraft as well. You're talking to Minecraft kids. Lalaro ko ng ML, Roblox. Hoy! Roblox. Roblox yan. Minecraft, Valorant. Valorant, isa pa yan. Pero, Basta lang sa... alam ko, sa Roblox, meron silang game, di ba, na DTI. And like, Oh, PTI? have you heard Ano of yun? that? Ano Yung ano? Yan ba yung Department of Trade and Industry? No, ang DTI is Dress to Impress. It's a game na nasa loob ng Roblox and you can play free. That's it. Oh. And ito yung isa sa mga example ng mga ginawa nila. Oh, Wait. What type of game yun? Anong type ng game siya? Like, Yeah, how it's does it like work? a dress-up game, and I actually haven't played that much of DTI, but ano siya, basically, isa siyang dress-up game tapos lahat kayo magpo-post strut sa huli and like magbo-vote kayo ng kung sino yung pinakamaganda. So like, it brings out competition with others, right? Like, gusto mo ikaw yung pinakamaganda. Wow! O kaya pinaka-creative. Ako, Mm-mm. darn. Tapos Right. ito nga po na yung mga example. Iba pang example. Boom! Kanya si Pampampurin. Kawaii. Tsaka ito Cute. si Jollibee. Boom! Si Jollibee. Ang creative, That's Jolly. diba? Like, you can, from the, yung mga damit na mga nandun sa DTI, like yung mga pagpipilian mo doon, you can create mga kopya ng mga kagaya nga nito, si Jollibee, kagaya nga nila si Wendy's. Parang ini-style mo siya para magaya. Dali. From a selected set ng mga damit, nakakapag-isip sila ng mga outfit combination para lang maka-cosplay ko na sila ng mga characters. Ang galing. Diba? Very creative. So, ang lupit rin ng DTI, as an avid fan. Bigla siyang it actually popularized fashion as a whole, di ba? Yep. Ano masasabi niyo? Ay, boom siya. Maraming naglalaro, mapabata, matanda. Maski yung mga working adults. Mga streamers. Talaga, mga natutuwa sila sa content na gano'n. It's really cool kasi makikita mo yung expression ng mga tao even if they can't express it through fashion in real life, in the way they dress. Parang pagdating sa DTI, you can do that in-game na. So, like, by Hindi sila extension, nagpapakabog. parang it's still fashion in a way na ina-express mo how you dress up. Yun yung napansin ko nga rin. Parang since nag-boom yan, nakita ko na, like, napansin ko around me na, uy, parang yung ibang tao or most ng mga, sabihin natin, kabataan, parang mas naging aware, aware na sila when it comes to fashion. Or like, hindi na sila conservative or let's say, mas na-express na nila yung sarili nila tulad nga ng sinabi mo. Exactly. Kasi, To experiment mhm. ano bang style nila. Diba? Ang saya. Yes, this is true. Fashion has been around for a long time na, diba? But like, it's been alienated because there hasn't been a sustainable way. Not sustainable. What I'm trying to say is parang walang surefire way to confirm if fashion is for them, diba? But there comes DTI This is true. where like Ang dami na awaken. pero mismo nila discover what they like eh. So it's very cool kasi it fashion as a whole, not just in game but also ayun nga, for people everywhere around the world. So yeah, I love DTI, man. Yes. I love fashion. Galing lang how this type of game can somehow influence yung lipunan natin, no?
Like, Exactly. part siya ng, or at least nakaka-influence siya ng culture, like modern culture, something Yes. like that. No? Yeah, I guess so. Pop culture, yeah. Clarification lang. Itong DTI is from the game or Roblox? What is Roblox ba? An app? A site? It's an app. I'm not sure kung ano siya eh, but like mostly it's an app. Maybe for PC at Basically, saka sa... ang understanding ko is familiar kayo sa mga Y8, mga ganon. Ang mamili ng mga Kung saan types of games. creators can like marami ding mga creators na-created din yung mga creator or publisher, tama ba? Yep. Oh, yeah. And these So, in short, in Roblox, pwede kang, as a player in Roblox, pwede ka rin gumawa ng sarili mong game that other players can try as well. This is true. So, para siyang hub for players and creators alike. That's cool. kaya pala popular yung Roblox, lalo na sa mga bata. Kasi there's a wide range or like, ang daming pagpipilian na pwedeng laruin. Yeah, kasi sobrang daming creators sa Roblox. Speaking of creativity, Mm-hmm. bakit ba pwedeng laro na grabe din yung pag-bring out ng creativity sa mga Yes, there's a perfect one that I can think of right now. You think? Of course, Minecraft. So, ito nga yung mga nakita kong builds dun sa pinapanood ko siya actually. Ito yung isa sa mga pinapanood ko ng mga creators like si BOO. Nagbibuild siya ng mga architecturally stunning buildings. Like ito, like you can see that di ba, nagparang pwede mag-exist. Nakakamanghang kastilyo. Nakakamanghang kastilyo. Talagang makikita mo talaga na parang pwede siya mag-exist sa totoong buhay, no? But nakita mo, binuild siya sa Minecraft. Yeah. In Minecraft, just blocks and stuff. That's so cool. Makakapag-build sila ng mga intricate buildings gamit lang blocks and like the limitations pa na the way Minecraft works is parang may mga set of blocks ka lang na pwedeng gamitin to build with and kagaya ng mga colors very limited and mga types of blocks na parang shapes. So yun, parang yung mga artists na nagbe-build dito is they find ways i-bring out those shapes convincing para sa mga viewers. Ang galing, like, imagine, gaano katagal oras ang nilalaan nila para lamang makabuo ng ganyang klaseng creations. Di ba? Kasi alam ko sa mga talagang mga kinakareer na talaga tong pag-building, di ba? It takes time talaga. Ito, kagaya nitong example ko, trabaho niya to. Nagbe-build siya for content creation and nire-record niya yung mga kung paano siya mag-build. Nagbe-build siya sa isang server sa SMP. Kapag hindi niyo alam, ito parang server na pwedeng maglaro yung mga ibang mga tao, public or private. So, Parang online na, pwede na lang pwede sila maglalaro. player. Oo. So like, SMP, di ba, it stands for Survival Multiplayer. So, parang world siya sa Minecraft where you can play with your friends and Yes. other people. Yes. And Maganda pwede yung pa way yung to collaborate, bond no? with, yeah. Magkakipag-bonding ka pa alongside Lalo na ng kapag content sa creation. malayong lugar kayo, di ba? Alam ko ito sa Hermitcraft. Magkakaiba talaga sila ng sides ng mundo. Iba nasa Europa, iba nasa Amerika, tapos ano ba? Sa Australia, mga ganun. Ang dami. Talagang Yeah, so nagkakaroon sila. In short, parang bring together sila ng server, ng Minecraft server nila. Also, meron rin akong story about that. Meron rin akong mga friends, like you said, like you can play it anywhere naman eh. So, me and my friends have survival multiplayer world rin. Okay. And, as you know, sa Pilipinas tayo nakatira. And my friends, they're like, from, like you said, Europe, America, and all that. And that's what we do in our spare time. We play Minecraft. Ooh. And, yeah, tas, like, usually kapag naglalaro kami, like, may mga nakakota kami kung anong gagawin namin sa SMP. Oo, may mga chores.
Yeah, tapos ako kumare, mag-uukay ako, tapos yung tropa ko, siya yung nagbibuild mismo ng bahay, tapos babalik ako, dirt hut lang, Kapag nakaka-disappoint. tulog ka na eh, no? Sige, expect ako na may bahay na ako. Ay, hindi pa Kasi pala. nagmina ako for 20 minutes straight, tapos babalik ako, tapos lupa lang yung bahay namin. Ano ba yan? Lupa ako. Koya. Bakit lupa na lang? Ang galing naman point na sabi mo, ginagawa nilang content creation to, no? Yung tipo, nag-e-enjoy na nga sila sa ginagawa nila, nakakapag-build pa sila ng artwork, and at the same time, nakaka-entertain sila ng ibang people. Oo, meron talaga siyang ano eh. Ilang mga ibon ang tinamaan nila ng bato Talaga. sa gawa ko. Marami talaga Yeah. silang na-inspire sa career nila. Ano yung isa pang ipapakita nyo? I guess ito. Isa ko pang papakita. Itong si Mumbo Jumbo, nag-build siya ng base niya. Like, inspired to sa Filipino houses. I'm not sure if rural or urban. But like, di ba, alam mo yun, parang makukulay talaga yung mga bahay sa Pilipinas. So like, he took Tama. inspiration from that. And linagay niya sa build. Like, talagang limitless talaga yung pwede mo magawa sa Minecraft. Ayun. Tapos, Wala. Kasi, sinubaybayan ko tong Hermitcraft, sinubaybayan ko siya, like watching all these creators make their bases sa Minecraft. And you don't really see kung hindi mo pinapanood yung mismong series, kung gaano kalalaki tong mga builds na to. It actually takes a lot of time and effort. And that's what's so entertaining about watching Hermitcraft or kung panonood ng mga speed builds ng mga creators na daw. And in this specific episode, ito yung gumawa siya ng nung binanggit ni Sophie. This is where he took inspiration from houses here in the Philippines. And you see yung, like this. Kasi pinakita niya pa na, like galing siya sa Pilipinas, nagbakasyon siya, tapos nakakuha siya ng inspiration. Like, doesn't that make you proud? nakaka-proud talaga Filipino Pinoy. Pinoy pride. Philippines number 1. Number Yeah. As mga nakakanood ng mga Minecraft videos, have you seen mga Redstone videos? Wait. But first, what's Redstone again? So, ano yung significance niya? Oh, para siyang yung electricity sa Minecraft. And parang siya yung mga nagpapapower ng mga machines like na will work with redstone, and like it will help sa mga kagaya ng mga farms and plants na nagpo-produce ng mga trees or like mga displays na ginagawa nila sa Minecraft. Okay. Based on my understanding, Redstone is what helps you make contraptions sa Minecraft. Yun in-game. Yes. In-game. Like, you can make a lot of technical stuff. Kung building sa Minecraft is yung creative side ng Minecraft, yung Redstone naman is yung technical side. Technical side, yes. Exactly. I see. like, So, so show us the video. Show us the I video. will show the video now. I will show video of Zelaf. Gumawa siya ng redstone video. Maiba sa mga plants and like yung mga pag-produce ng mga materials. Eto, gumawa siya ng simulation ng Overture. Etho and I proudly present to you Tchaikovsky's 1812 Overture, accompanied by creepers. Here we go.
if you're confused, di ba, nag-set up siya ng redstone na parang nagpa-power para din sa mga nagpapatunog, di ba, na blocks. So, like, you can hear the melody. Pero, ang pinaka-interesting dun is, like, yung mga sumasabog, di ba? Narinig mo niyo yung mga sumasabog sa gilid, di ba? So, like, isang mob dun sa Minecraft. Yeah, it's a creeper. Isang mob siya sa Minecraft na sumasabog. So, like, ginawa niya nung gumagawa ng redstone is tiniming niya yung pagsabog ng creeper para i-simulate yung mga pagsabog dun sa actual na overture, which is may sumasabog talaga ng mga cannon. So, yun. Oh, ba? Talagang, Pastig naman. talagang naghanap siya ng way. Paano ko ba ito isi-simulate? Like yung sa overture na sumasabog, di ba? Boom! Creeper, yun lang pala ang sagot. So, syempre, kailangan marunong ka rin mag-redstone. Naman. So, hindi lang sa building mo ma-express yung creativity mo sa Minecraft. Dami bang handful of ways na pwede mong ipakita kung gaano ka creative. Kagaya ng pag-recreate nung kanta. So, that's so cool. Meron pa nga ako isang video na parang ganun din. It's the same type of beat, but it's a display. So, ito guys, isa example din na parang yung kagaya na kanina, di ba music yung yung tinry niyang i-simulate. Ito, tinry niya mag-simulate ng displays gamit yung isang block na parang umiilaw at saka dumidilim. So, ayun. Ito, tingnan niyo to. Tinry niyang i-play yung Bad Apple sa redstone. Oh. Lahat yan, gumagana lang sa redstone. Oh. Okay, so kita nyo yun, guys. Ginawa siya ng display. Like, nagpa-play siya ng isang video gamit lang yung isang block sa Minecraft. Like, of course, doble-doble. Like, Parang a program within a program. Grabe yun grabe creative at saka pagka logical thinking niya doon. Like, talagang And kailangan yung niya video ng yung pinakita niya kanina, di ba? Ano yun? Bad Apple yun, di ba? Oo, Which Bad is a Apple. music video for what game again? Anong game ulit yun? I don't remember. Toho Project, I think. Toho Project, right? Toho Project. Which was, I think, which was popular nung mga 2010s era. Especially sa internet, lalo na sa mga generation namin. And it was a recreation of that in Minecraft. So, kagaya ng sa Minecraft, meron pa kasi mga other games, di ba? Na pwede ka rin mag-build. Kagaya nga nung Terraria, like para siyang cousin ng Minecraft. And Terraria? Okay, ito pa. Yeah, Pakita actually, natin. may kwento ko dyan eh. Yeah, May kwento ko dyan. May kwento. Bata ako. Mm. Yung Terraria, kala ko dati lumang version siya ng Minecraft kasi 2D tapos box. Tapos Tapos para sila nagpo-compete na ako type. sa mga friends ko dati sa elementary sa high school. Lagi kong rinaran sa kanila. Bakit sobrang ganda ng detail ng Terraria compared sa Minecraft? Mas luma yung Terraria. Convinced ako dati na same game sila, lumang version yung Terraria. Kasi parang Mali all pala this eh. time, All that time, Same tapos time. na-awaken ako.
namulat ako sa realidad na hindi pala sila isang laro. So, nakakagaya. Iba pala. Anyway. Yeah, Okay. staple rin yung Terraria. Very nostalgic game. I love it. Gaya nga na sinabi mo, di ba, parang maraming details na parang mas maganda sa Minecraft. Like, marami siyang pwede ring mga possibilities, but kagaya nga ng meron din namang mga weakness and strengths yung parehas na games. Like, etong si Terraria, 2D, like, very limited din. And saka si Minecraft na parang shapes is limited din. But anyway, meron pang others, and ayan. Gawa siya sa Sims. Oh, what game? If you know yung That. Ready Player One, isa daw siya sa mga buildings na nandun. I'm Oh. actually not familiar, Parang but like, parang, di ba? Parang, the stacks ata, if I believe yung pangalan. And, parang, it's really nice na parang, na-bring niya yung parang idea to Sims din. Like Minecraft and Terraria, like, you can really build talaga. Nakakamang na yung mga gantong bagay, gantong laro, kinapupulutan pala ng either ng mga aral o kaya ng mga paraan kung saan nai-express ng tao or like ng player yung kanilang mga creative juices, di ba? Yes. Yung mga imagination nila Talagang gateway talaga nila. napuput action, nagiging produkto na isa sa buhay. Hindi isa buhay, but like But, nagagawa into something tangible or something na nakikita visually na hindi lang nasa imaginations nila. Isa din sa Ang maganda galing. sa kagaya nga ng mga games na to is very accessible siya maski sa mga bata, 'di ba? So like kahit pa sa nung bata ka, parang pwede mo mapapayabong yung yung creativity mo. Yung mga gawa mo. Like, I like how every topic na we covered today is like a step forward for everyone to be more comfortable about expressing their this is creativity. true. Lalo na when it comes to DTI, ayun nga, with fashion and all that, self-expression, Yes. to memes, sharing fun with other people, to everyone, yung mga humor mo, to make relatable situations funny. And ayun, Minecraft, being able to build stuff, hindi lang for it to look pretty and stuff. You can also do a bunch of things technically in a whole different level. Yes. So, yeah, it's been a very productive talk for everyone. Last thought lang about sa memes. Immortal man maging sa online ang yung mga video litrato ng mga taong yun. Tumatak man ito na kung saan hindi natin malilimutan pa. Pero sa susunod na pagtawanan natin tong mga memes na to or like hugutan natin ng good vibes, alalahanin din natin na sa likod ng mga ito may mga toong tao or masigit pa rin yung mga kwento nila. Hindi lang siya basta katarawanan. Oo. Yun lang. Last thought lang para sa memes. It's true. Thank you, It's Bea. true. Thank you, Bea. Mima Bea talaga. Maraming masasabi. Pero si... O hindi. Ako kaya Mali. sa lang. Oo nga. Wala. Si Romeo Mima din. na lang. O parehas kayong maraming sinasabi. Syempre ako nandito lang. Mabait. Yes. Tapos na rin tayo, so how about magpakilala tayo ulit bago tayo magsarado? Sino tayo ulit? Okay. At ayun na nga, mga kamimes. Dito na nagtatapos ang ating talakayon. Oh my God. Let's go. Sana na-entertain namin kayo at nakakuha kayo ng bagong kaalaman sa aming mga pinagtalak-talak-talak. Diba? Oh, yes. Muli, ako nga pala si Laway. Mima Talakbea. At ako nga pala si Rov Mima Sabe. At ako nga pala si Sophie, Mima Bait. And salamat guys! And Yay! salamat!